Trending ngayon ang pangalan ni Arjo Ataide matapos siyang isama sa listahan ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng kickback mula sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna ng mainit na issue, mariin itong itinanggi ng Quezon City 1st District Representative, hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used in my position for personal gain, and never will, giit ni Arjo. Dagdag pa niya, gagamitin niya ang lahat ng legal na paraan upang linisin ang kanyang pangalan at papanagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ang pangalan ni Arjo ay lumabas sa joint sworn statement na isinumite ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong Lunes, ibinulgar ng Discaya couple ang umano'y matagal ng sistema ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Ataide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. Ayon sa kanila, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal mula sa DPWH na lalapit upang humingi ng porsyento mula sa halaga ng proyekto. Ipinahayag ni Curly Discaya na ang hinihinging halaga ay mula 10% hanggang 25% at kung hindi sila susunod, bubuo umano ng problema ang mga opisyal gaya ng mutual termination ng kontrata o right-of-way issues na hahadlang sa pagpapatuloy ng proyekto. Dagdag pa niya, napipilitan silang sumunod upang hindi tuluyang maipit ang kanilang mga proyekto at hindi masira ang kanilang negosyo. Bukod kay Arjo Ataide, pinangalanan din ng Discaya couple ang iba pang mambabatas, gaya ni Pasig City Rep Roman Romulo, Quezon City Rep Marcy Teodoro, Uswag Ilonggo Party List Rep Jojo Ang, Quezon City Rep Patrick Michael Vargas, Aga Party List Rep Nicanor Briones, Bulacan Rep Florida Robes, Romblon Rep Eleandro Jesus Madrona, Occidental Mindoro Rep Odi Tariela, Quezon Rep Reynante Arrogancia, Quezon City Rep Marvin Rillo, Caloocan Rep Dean Asisio, at Quezon City Rep Marivic Pilar, pati na rin ang ilang dating kongresista kabilang sina Benjamin Agarao Jr., Florencio Noel, Teodorico Haresco Jr., at Antonieta Yudela. Higit pa rito, ibinulgar din ni Curly na may mas malaking bahagi na 30% ng pondo ng proyekto na umano'y napupunta kay House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chairman Zaldico. Anya, ito ay mga pangalang paulit-ulit na nababanggit ng mga taong nasa sistema. Idinagdag din niya na may karagdagang 5% na napupunta umano kay Kong Roman Romulo para sa mga tinatawag na insertion sa proyekto. Sa gitna ng investigasyon, umamin si Sara Discaya na pagmamay-ari nila ang 9 na construction companies na lumahok sa bidding ng mga proyektong pinondohan ng DPWH. Inamin din nila ang kanilang marangyang pamumuhay na umani ng matinding batikos matapos lumabas muli ang kanilang mga lumang panayam kung saan ipinakita ang 28 luxury cars na kalaunan ay kinuha ng Bureau of Customs. Ayon sa Discaya couple, wala silang intensyong makisali sa ganitong sistema.
Ngunit napilitan lamang sila upang protektahan ang kanilang negosyo at mga empleyado. Ngayon, nagpahayag sila ng kahandaang maging state witnesses upang tuluyang ibunyag ang malawakang korupsyon na anilay matagal nang nag-ugat sa DPWH at ilang mga mambabatas. Habang naninindigan si Arjo Atayde na siya'y inosente, patuloy na umiinit ang investigasyon ng Senado. Maraming mamamayan ang naghihintay ng malinaw na resulta kung sino ang tunay na nasa likod ng maanumalyang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na pondo ng bayan.